Yan ho, sa usaping legal naman natin ngayong araw, naghain ng petisyon ng ilang legal experts at mga dating opisyal ng gobyerno upang ideklarang unconstitutional ang pag-transfer ng 125 million pesos sa opisina ni Vice President Sara Duterte noong 2022 bilang confidential fund. Sa 49 na pahinang petisyon, sinabi ng mga petitioner na ang desisyon ng Department of Budget and Management o DBM na i-transfer ang halaga bilang confidential funds Office of the Vice President o OVP ay isang malinaw na usurpation sa kapangyarihan ng Kongreso na gumawa ng batas. Ang mga respondents sa nasabing petisyon ay sila Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin at DBM Secretary Amena Pangandaman. Nauna nang sinabi ng Office of the Executive Secretary o OES na may legal na basehan ang pag-release ng pondo para sa confidential fund ng OVP sa ilalim ng Special Provision No. 1 sa ilalim ng 2022 Contingent Fund. Ito ho ay nag-ootorisa sa Office of the President na mag-aproba ng mga releases sa budget para sa funding requirements ng mga new at urgent activities na kailangan na maisakatuparan ng mga ahensya ng gobyerno. Sinabi din ng OES na kailangan ni VP Sara na noon ay bagong halal na vice-presidente ng pondo para maisakatuparan ang kanyang mga proyekto. Sinabi naman ng DBM na ang confidential at intelligence funds ay covered ng isang 2015 joint circular at ito ay properly accounted for. Sa isang pahayag naman, sinabi ni VP Sara Duterte na niwe-welcome ng kanyang opisina ang diskusyon sa legalidad ng nasabing fund transfer at umaasa siya na ang wisdom ng Korte Suprema ang magbibigay daan upang matapos na ang usaping ito. Nitong Huwebes, November 9 ay iniurong na ni VP Sara Duterte ang kanyang hiling na confidential funds para sa OVP na nagkakahalaga ng 150 million pesos at para naman sa Department of Education o DepEd na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Dahil ang issue ng confidential funds ay nagiging divisive na umano. At bilang vice-presidente ay tungkulin niya na mapanatili ang kapayapaan at katatagan ng bansa. Ang init hong issue niya. No? Ano ho ba yung confidential fund? At saan nga ba ho ito maaaring gamitin? So hindi lang naman ho gobyerno ng Pilipinas ang may confidential fund, no. Sa iba't ibang pamahalaan din ho, no, may mga sa buong mundo may mga confidential fund din ho, intelligence fund. At syempre hindi ho maiiwasan na syempre gamitin iyan ho, no, para sa intelligence activities at mga aktibidad ho ng gobyerno, no, na hindi ho maaring isa publiko kasi nga ho meron tayong issue ng national security. Eto, noong 2015, naglabas ng Joint Circular 2015-01 ang Commission on Audit, Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, Governance Commission for GOCCs o GCG, at ang Department of National Defense ng guidelines para sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Nakasaad sa nasabing joint circular na ang confidential fund ay isang lump sum amount na maaaring gamitin ng mga ahensya ng gobyerno sa mga sumusunod. And hope, saan ho ba pwedeng gamitin yung ating mga confidential fund? Una ho, sa pagbili ng impormasyon na kailangan para sa national security at peace and order. So yan ho, no, pagbili ng mga impormasyon na kakailanganin ho natin doon sa ating national security at syempre ho sa peace and order ng bansa. So hindi ho pwede syempre under regular procurement lang yan, no, yung proseso kasi malalaman naman nila kung ano yung impormasyon na gustong bilhin ng gobyerno. Pangalawa ho, yung pagrenta ng mga transport vehicles para sa confidential activities. Ayan ho, syempre ho, confidential activities nga. So, ibig sabihin, hindi nila pwedeng gamitan din, no, ng mga regular na pondo. So, may mga transport vehicles, so syempre kailangan dyan.
Pangatlo, yung renta at incidental expense para sa mga maintenance ng mga safe houses. So ayan ho, yung mga safe house ho natin, syempre, no, may mga ahensya ho ng gobyerno na may mga safe house. 'Di ba? Usually yung mga witnesses ho, yung mga mahalagang witnesses ay tinatago doon sa ating mga safe house. O yung mga makakatulong ho sa interes ng ating pamahalaan. So syempre ho, meron ho yung mga renta at incidental expenses. At syempre, hindi nila pwedeng ipaalam kung nasaan yung safe house. Safe house nga ho, di ba? Tiyatago nila kung nasaan man yung testigo o witness, etc. So kaya yun ho, gagamitan din ho yan ng confidential fund. Pangapat ho, syempre, yung pagbili ng mga supplies, no? Pagbili ng supplies, materials, at equipment para sa confidential operations. Ayan ho, no, na hindi maaaring gamitin sa regular na proseso ng hindi makukompromiso ang pangongolekta ng impormasyon. So syempre ho, 'di ba, meron tayong RA 9184. And ho, no, yung Government Procurement Reform Act. So yan ho talaga ang ginagamit natin sa procurement sa gobyerno. So yan ho, no. Pero syempre ho, meron nga ho mga supplies, materials at equipment na hindi ho maaring idaan dito sa RA 9184. Kasi nga ho, makukompromiso yung pagkolekta ng impormasyon. 'Di ba ho? So kailangan ho syempre confidential fund ulit yung gagamitin natin diyan. Ayan ho. Panglima naman ho, syempre, ayan. Ayan ho, yung unang apat natin, no? Panglima naman ho, yung sumunod na ho, yung pagbabayad naman sa reward ng mga informer. Ayan ho. Mahalaga din ho yan. Syempre may mga informers reward ho, no, para sa ating mga informer na syempre ho, nakikita niyo ho sa TV, no, pag mayroon ho mga kaso ho, no, ng mga high profile, kailangan ng mga informer natin. Syempre mayroon ho mga informers reward. At yun nga ho, yung confidential funds din ang ginagamit para doon sa pagbabayad ng mga reward sa ating mga informer. Pang-anim ho, yung pagtuklas at pagsawata sa mga illegal na aktibidad, no? So yan ho talaga kailangan ng confidential fund kasi nga ho, syempre dapat one step ahead yung gobyerno natin para humalaman ano ho ba yung mga illegal na aktibidad na maaring mangyari ho, no? Na dami hong mga grupo nga syempre sa atin na nagbabantay lamang sa pamahalaan. So kailangan ho talaga ng confidential fund. At pang-pito ho, yung iba pa po ang pwedeng paggamitan nito sa ilalim ng national budget o ating Government General Appropriations Act or GAA o iba pang special law. So yan ho, yung mga maaari lamang paggamitan ng ating confidential fund ayon ho sa Joint Circular number 2015-01. So kung yan ho yung maaaring paggamitan, ano naman ho yung mga bawal paggamitan? Ayan ho, ano ho yung mga bawal paggamitan ng confidential fund? Ayan ho, una ho, yung pagbabayad ng sahod at benepisyo ng mga kawani ng gobyerno. Ayan ho, bawal nyo hong paggamitan yan. Siyempre ho, yung mga sahod at benepisyo ho ng mga kawani ng gobyerno, may mga item man ho, yung mga contract of service natin, job order, may budget naman ho yan galing sa ating DBM. So bawal ho yung paggamitan ng confidential fund kasi siyempre ho, sa DBM, bilang lang yung mga item sa gobyerno. So kung ilan lang ho yung nakabudget na item, yun lang yung pwedeng i-hire ho, no, ng isang government agency. So bawal ho yung paggamitan ng confidential fund. Ikalawa naman ho, yung mga representation, consultancy fee, o entertainment expenses. Ayan ho, bawal din ho yung na paggamitan ng confidential fund. Kasi ho, di ba, minsan may mga irregular na gastos ho na nanggagaling dyan, lalo na ho yung mga entertainment expenses o representation expenses. Sasabihin, pinakain ng ganitong mga tao, etc. So hindi ho pwede kasi maaari naman hong hindi magamit ng wasto yung pondo, no? At pangatlo ho, syempre yung construction o acquisition ng building o housing structures. Ayan ho, capital outlay ho yan, no? So hindi ho pwedeng confidential fund ang gagamitin dyan. So dapat syempre panghihingi ho yan ng budget sa umpisa ng taon, no? At syempre isama ho yan sa budget yung mga malalaking capital outlay, papagawa ng building o ng mga housing structures, at hindi ho yan maaaring paggamitan ng confidential funds.
So yan ho, dun sa Joint Circular 2015-01, malinaw ho, ano ho yung mga pwedeng paggamitan at ano yung mga hindi pwedeng paggamitan ng confidential funds. Sinabi din sa naturang Joint Circular na ang paggamit ng confidential funds ay dapat na suportado ng dokumento na kailangang isumite sa Intelligence and Confidential Fund Unit, Audit Unit, na nasa ilalim ng Chairperson ng Commission on Audit o COA at siyang natasan na mag-audit sa confidential at intelligence funds. So meron hong ganung audit unit ang COA, no, sa ilalim mismo ng Chairperson na sila ho yung bahala na mag-audit dito sa mga confidential funds. Ito nga yung ICFAAU. Okay? Ang mga disbursements naman ho mula sa confidential fund ay kailangan din na suportado ng certification mula sa accountable officer na pinirmahan under oath na nagsasabi na ang pondo ay ginamit sa confidential operations at activities ng ahensya at ito ay suportado ng mga dokumento. So sa madaling sabi ho, yung disbursements ho mula sa confidential funds ay supported pa rin ho, no? Una ho ng mga documents, documentary payments ho, no, na magmumula doon sa fund, at pangalawa ho, may mga certification din ho. Ito nga hong sinasabi nating accountable officer na syempre ho na nagamit ho sa wasto yung pondo, no, at hindi ho ginamit doon sa mga pinagbabawal nga ho doon sa ilalim ng Joint Circular. Depende sa kanilang partisipasyon sa hindi wastong paggamit ng confidential funds, ang budget officer, chief accountant, treasurer at project officer ay maaaring mapanagot kasama ng special disbursing officer ng ahensya. So yan ho, lahat ho maaari hong madamay ho. Makita ho natin kung yung hindi ho wasto yung paggamit ng confidential funds. Mahaba-haba pa po yung usapin ng confidential funds sa ating bansa sa kasalukuyan, ngunit sana ho ay mapunta ito sa mga karapat-dapat na ahensya ng gobyerno at magamit ng wasto ang pondo upang hindi mawala ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko po ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong tanong, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.